Ngayon po ang pag-uusapan natin ay isa sa pinakamainit at pinakakomplikadong issue sa ating legal at political na tanawin. Ito po ay tungkol doon sa tell-all na testimonya ng Diskaya couple sa Independent Commission for Infrastructure. Kasi ayon sa kanilang abogado, si Atty. Samaniego, ay sila po ay makikipag-cooperate sa Independent Commission for Infrastructure at upang makuha itong state witness na kanilang inaasam-asam. So ang ating magiging focus ay hindi lamang ang balita kundi ang mismong batas na nagpapaikot dito. Titingnan natin, pag-aralan natin kung ano ang magiging implikasyon ng Diskaya tell-all testimony sa Witness Protection Program at sa kasong plunder na pwede nilang kaharapin. So, ang ginawang tell-all ng mag-asawang Diskaya ay hindi lang simpleng panayam. Ito ay isang mataas na pusta o high stakes na legal na maniobra na siguro malamang inutos to ng abogado nila. Estratehiyang legal to eh. Ito ay isang komprehensibong pagbubunyag ng lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa sistema ng korupsyon, sa mga flood control project, kasama ang pagtukoy sa mga opisyal at mambabatas na sangkot. Malamang maraming sasabit dito na matataas na politiko at matataas na public officials. Ang kanilang pangunahing layunin ay maging state witness, definitely. State witness ang ultimate goal niyan, sa ilalim ng ating batas doon sa Witness Protection Program. Sa ilalim po kasi ng Republic Act 6981 yung tinatawag ang Witness Protection Security and Benefit Act, na madalas kong ipaliwanag dito sa ating YouTube channel at sa Usapang Batas doon sa DCXL News. Ang pangunahing benepisyo ay kung sila ay matatanggap bilang state witness, sila ay bibigyan ng immunity from criminal prosecution. So ang ibig sabihin nito, ang kahulugan nito ay hindi na sila kakasuhan o aalisin na sila sa listahan ng mga akusado para sa krimen na kanilang inamin. Ito ang kanilang legal na salbabida, para salbabida to, laban sa matinding parusa na idudulot ng krimen na plunder. Ang panganib kasi dito is that nung umamin sila, definitely that is almost admission of the crime of plunder. Ang kanilang tell-all ay sa katunayan, isang pag-amin na yan sa kanilang paglahok sa krimen. Dahil ang halaga ng katiwalian ay umaabot sa bilyong-bilyong piso. Ito tinuturing na itong plunder o pandarambong. Isang krimen na may parusang life imprisonment. Kaya't kung hindi sila magiging state witness, sila, itong Diskaya couple, ang unang sasalang sa hukuman. So mahirap yun. So very risky din itong pinasok ng mag-asawang Diskaya dito sa tell-all testimony nila. So, tingnan natin yung kondisyon. Para makuha mo yung immunity, kailangan nilang mapatunayan na hindi sila ang most guilty. At ang kanilang testimonya ay lubos na kailangan at mapapatunayan ng ibang ebidensya. May corroborating evidence yan. At yan ay madalas ko ding ipaliwanag doon sa Usapang Batas, Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. So, paano yung civil liability aspect nito? Ito po yung punto kung saan madalas nagkakaroon ng kalituhan sa publiko. Ang tanong ay, bilang isang state witness, maliligtas ba sila sa obligasyong magbayad ng danyos o magsauli ng pera? Ayan yung madalas naririnig natin ngayon sa balita, Isosoli ba yung pera? May restitution ba dito? So, ang sagot sa katanungan na yan ay hindi. Hindi sila libre sa civil na pananagutan. Yung civil liability, you will not become free from any civil liability. Ang pagkakaiba kasi dito, ang batas kasi sa Pilipinas ay malinaw. Ang kaligtasan mula sa kriminal na pananagutan na hindi nangangahulog ang kaligtasan din mula sa civil na pananagutan. Hindi porket free ka na from any criminal liability, you will be free from civil liability. Magkaiba po yun. Ang sibil na pananagutan ay tumutukoy sa obligasyon na isauli ang anumang nakuha o
o magbayad ng danyos, yung damages sa biktima. Sa kasong ito ni Diskaya at ang mamamayan natin ay obligado sila, no, na ibalik sa taong bayan yung nakuha nila. Kahit na sila ay maging state witness at na mapalaya sa kasong kriminal, maaari pa rin silang harapin. Maaari pa rin nilang harapin sa isang separate civil action para sa recovery of assets o pagbawi ng nakaw na yaman. Alam niyo po, ang batas po sa Pilipinas ay malinaw. Ang kaligtasan mula sa kriminal na pananagutan ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan din mula sa civil na pananagutan. Iba yung criminal liability, iba yung civil liability. Yung civil liability ay tumutukoy po sa obligasyon na isoli ang anumang nakuha at o kaya ay magbayad ka ng danyos sa biktima. Sa kasong ito, ang gobyerno at ang mamamayan ang babayaran mo ng damages o pagsusulian mo ng mga ninakaw mo. Kahit na sila ay maging state witness at mapalaya sa kasong kriminal, maaari pa rin silang magkaroon ng separate civil action or separate civil action case para ma-recover yung mga assets o pagbawi ng nakaw na yaman. So, ito yung dahilan kung bakit nag-i-issue ang Anti-Money Laundering Council ng freeze order sa kanilang mga ari-arian sa lahat ng mga akusado. Ang mga ari-ariang ito ay hindi maaaring ibenta o ilipat sa pangalan ng ibang tao dahil itong mga ninakaw na to, itong mga assets na to ay nakalaan para sa restitution o yung tinatawag na pagsasauli sa gobyerno ng mga nakaw na yaman. So, dapat dito mapakita nila na sincero sila at in good faith. Ang tell-all ng Diskaya couple ay nagbibigay daan sa gobyerno na magtayo ng matitibay na kaso laban sa mas malalaking personalidad na sangkot sa katiwalian. Dito nagbi-build up ng kaso ang ating gobyerno, no, sa tell-all na yan. So ang kanilang tagumpay sa pagkuha ng immunity from criminal prosecution ay nakasalalay sa kanilang lubusang kooperasyon at sa pagpapasya ng Department of Justice na sila nga ang least guilty. Hindi sila yung most guilty, sila dapat yung least guilty. Ganun pa man ang kanilang obligasyon na isauli ang lahat ng ill-gotten wealth ay nananatiling nakatayo. Sa katunayan, ang pagsasauli ng pera ay tinuturing ng palasyo at ng DOJ bilang isang malaking tanda ng sinseridad at good faith, katulad nga na sinabi ko kanina, na nagpapatibay sa kanilang aplikasyon bilang isang credible na state witness. So dito po sa diskusyon natin na ito ay nagpapakita na sa legal na proseso, ang pagkamit ng kaligtasan ay may kaakibat na pinansyal na pananagutan sa biktima. Sa kasong ito ay ang kaban ng taong bayan.